Wala akong alam. Yan ang iginiit ng aktres na si Maricel Soriano kaugnay ng PIDEA leaks o yung kumalat na dokumento tungkol sa umano'y pagkakasangkot niya at ni Pangulong Bongbong Marcos sa droga noong 2012. Inamin din ng aktres na siya nga ang may-ari ng condo unit na isa sa ilalim sana noon sa drug surveillance. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa unang pagkakataon, humarap si Diamond star Maricel Soriano sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Nakasulat ang pangalan niya sa nag-leak na dokumento umano ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na nag-uugnay kina Soriano at Pangulong Bongbong Marcos na nagdodroga umano sa isang condo unit sa Makati City ayon sa isang informant. Magsasagawa sana ng drug surveillance operations noong 2012. Sa simula ng pagdinig kanina, aminadong kinakabahan ang aktres. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Pero tiniyak naman ng chairman ng committee na si Senator Ronald Bato de la Rosa na magiging komportable si Soriano. Dito na nagsimula ang kanyang pagtatanong at diretsahan namang itong sinagot ng aktres. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Inamin din ni Soriano na siya nga ang may-ari ng condo unit na binalak i-monitor ng PIDEA noong March 2012. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng unit Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Parehong 2012, binenta ni Soriano ang naturang unit at ang PIDEA document ng planong surveillance. Ang hindi malinaw ay kung anong buwang ibinenta ng aktres ang condo unit. Blurred ang iba pang laman ng document at kung sa kanya pa ba ito nakapangalan nung inilabas ang pre-operation report ng PIDEA noong March 2012. Handa naman daw ipakita ni Soriano ang deed of sale ng nasabing condo unit. Kasabay niyan, inungkat din ni De La Rosa ang 2011 pang kontrobersya tungkol sa umano'y pagkukokain ng aktres at pangmamaltrato raw sa kanyang mga dating kasambahay. totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Higit dekada ng isyu yan at matagal nang nagkaaregluhan sina Soriano at dalawa niyang kasambahay. Bukod sa aktres, imbitado rin sa pagdinig ng Senado si dating Executive Secretary Paquito Ochoa. Pero hindi siya sumipot dahil may conflict daw sa kanyang schedule. Si Ochoa ang itinuturong nagpatigil daw sa pinlanong surveillance operations ng PIDEA noong 2012 laban kina Soriano at PBBM. Ang present kanina sa pagdinig ay ang pinatalsik na PIDEA agent na si Jonathan Morales. Siya ang sinasabing pumirma sa naturang dokumento ng PIDEA. Pero nang tanungin kung sino ang kanyang informant, hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng makawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. mismong ang PIDEA itinanggi na may ganitong dokumento. Wala raw tinurnover na ganyan si Morales. Yun po kung papel na yun, kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yun. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Kaya po niya hindi nagawa yun kasi walang ganun. Pero si Senador De La Rosa, kumbinsidong authentic ang dokumento, kaya magsasagawa raw ulit ng pagdinig sa May 13. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.